Magandang gabi po. Sumuko na sa NBI sa Iligan ang isang nagpakilalang financial manager na inireklamong Aman Futures Group. Ang halaga raw ng naiproseso niyang puhunan ng mga investor, umabot ng kalahating bilyong piso. Ang isa naman sa mga inireklamong ahente ng Aman ay kusa o voluntaryong nagpakupkop sa pulisya dahil sa pangamba raw sa kanyang kaligtasan. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Kasabay ng kanyang pagsuko sa NBI Iligan City sa Lanao del Norte, ikinuwento ni Donna Coime ang kanyang pagkakaugnay sa Aman Futures Group na nadadawit sa sinasabing pinakamalaking investment scam sa bansa. Sabi ni Coime, tutor siya noon ng mga anak ni Fernando Nonoy Luna, ang sinasabing kanang kamay ng may-ari ng Aman Futures Group na si Emmanuel Amalillo. Nang malaman daw ni Coime na kailangan ni Luna ng tulong sa pagsasaayos ng financial system ng kumpanya, hindi siya nagdalawang isip na mag-volunteer ng serbisyo bilang financial manager noong Mayo. You create your own corpo. So in order to minimize the number of people coming in, for instance, your corpo would raise 200,000. Ang trabaho raw ni Coime, maglabas ng cheque mula sa Aman Futures Group at mag-ayos ng record ng mga investor. Sabi ni Coime, aabot ng 500 milyong piso o kalahating bilyong piso ang halagang naiproseso niya sa Aman. Pero wala raw alam sa documentation si Luna. Wala raw impormasyon si Coime kung nasaan ngayon sina Luna at Amalillo. Ayon pa kay Coime, maging si Pagadian Mayor Samuel Co, nagpasok ng 30 million pesos sa Aman at nag-refer pa raw ng investor sa kumpanya. Namahagi rin daw si Mayor Co ng cheque mula kay Amalillo. Bago nito idinimanda si Coime sa NBI ng legal counsel ng Aman dahil siyang idinidiin ng Aman kung bakit hindi na i-release ang pera sa mga investor. Kaya si Coime sumuko na't gustong maging state witness. As long as they are in one way or another connected with this swindling scheme, and they will be charged. Binabantayan naman ng pulisya sa Lanao del Sur ang isa sa mga sinasabing malaking ahente ng Aman, si Jacob Coco Razuman. Isa sa mga umunoy na aloko ni Razuman, si Ruel, hindi niya tunay na pangalan. Dinala pa raw siya ni Razuman sa display center dito ng mga sasakyan. At dahil sa pangarap na makabili ng sasakyan, nag-invest si Ruel ng 800,000 pesos galing sa kanyang ipon at pangungutang. Makaraan ng ilang araw, dineliver daw ang SUV. Ang sasakyan is nasa aking bahay lamang. Hindi ko rin siya pwedeng ilabas dahil ako'y natatakot rin na baka mahuli ako kasi wala akong kaukulang OR o CR na pinangahawakan. Sa ngayon, umaasa pa rin ako na may babalik ni Coco yung pera na binigay ko sa kanya. Lalo sa pangako niya na ito ay maibabalik niya ngayong Pebrero. Yun lang yung pinangahawakan ko ngayon. Hanggang ngayon ay kulang daw ang papeles ng SUV. Pinuntahan niya ang bahay ni Razuman sa Marawi City. Nanlumo si Ruel dahil sarado na ito at wala na rin daw nakatira ayon sa mga kapitbahay. Ayon sa Provincial Director ng Lanao del Sur, nasa Marawi City pa si Razuman na voluntaryong nagpasailalim sa kustodiya ng pulis dahil sa pangamba sa kanyang buhay. Nangako pa raw si Razuman na babayaran sa Pebrero ang lahat ng mga nagtiwala ng pera sa kanya. Ang ginagawa natin ngayon is dahil sa voluntary custody na hiniling niya, nagbigay tayo ng pulis na nagbabantay doon sa kanya. Relatively peaceful pero my word is very volatile. Ibig sabihin, hanggat naniniwala sila na may babalik sa kanila yung pera nila, ay andun yung hope at andun naman yung feeling na mag-antay. Sa video naman na ini-upload sa YouTube ditong katapusan ng Hulyo, makikita si Razuman na kinakausap ang ilan sa mga nag-invest sa kanya. Hinimok ni Razuman ang kanyang investors na bigyan pa siya ng mahabang palugit para maibalik ang kanilang pera. Gusto na launa business na problema. Ha? Launa business na problema. Apya sutaw. Na di na kay mabaloy ataw da problema niyan. Okay, nasa ni kailangan sa ugupi man to. Ugupi ako niyo, sa kaya ugupi ko rin muna ko muna. Oh! Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.